Hello mga Parmlat, and right now nandito tayo ngayon sa Mercedes Camarines Norte dahil may tinitingnan tayo ngayong 9,700 plus square meter na beach lot for sale. Ang good thing sa property po, katabi lang po siya ng resort at ito po naman, pasok po sa sakyan kasi may right of way po dito. Doon. Ano po? So, ang good thing sa property mga kapamlat ay flat land po siya. So, tamang-tama po sa mga buyer na naghahanap ng retirement at investment na rin sa mga naghahanap ng beach. Ano po? And ang good thing sa Mercedes po, katabing bayan lang po siya ng Daet, which is yung Daet Camarines Norte po ay isa sa progressive na lugar na kung saan maraming tourist attraction po dito, especially yung Bagas Bus Road. Yung Bagas Bus Road po is connecting to Mercedes, yung longest boulevard in the Philippines. So nandito po yun sa Camarines Norte sa bayan po ng Daet. Ano po? So maraming nightlife din dito. May enjoy nyo po dito sa Daet Camarines Norte. So katabi lang naman po ito, Mercedes po ito. So magkakaroon din po ng airport po dito sa bayan po ng Daet. So hindi po proposal pa lang yon kasi ongoing na po. And ang good thing po sa Daet, may SM na rin po. So maraming university na school na at marami pong private school din ng mga college. So ang good thing, so kung meron po kayong nag-aaral ng college, kung gusto niyo mag-retirement na dito, so pwede po ito. And next, hindi ko pa nakikita yung tabing dagat. So mamaya titignan natin. So nandito tayo sa farmland area. And as you can see, may mga boundary na po, may mga bakod. Ayan. So may mga garden na rin siya. May mga halaman. Tapos Carabao grass po. Tapos may mga tanim na nyog. Ayan. Tapos meron dito nga farmhouse. Medyo luma na nga lang. So renovate nyo lang mga ka-farmlat. Ang good thing dito, malilom siya kasi may mga puno ng mangga. So ito po yung source ng tubig pala dito. So ang good thing, may kuryenteng linya itong farmhouse na to, and may source ng tubig. So tatlong bagay yung maganda: may source ng kuryente, may source ng tubig, at pasok sa sakyan. Cellphone signal naman, malakas po ang signal ng TNT. Sa Globe naman 1 bar lang. So 2 meters galing po dito sa ground, may tubig na. So maamoy yung tubig po dito. And dito po sa part na to mga ka-farmlat, ano po ito? May grass carpet po, no? So ito po, meron siyang prutas na lipote. Ayan, merong saging. Ano pa ba? Ayan, merong pang-asim yung kamyas. Mangga. Ayan. Mangga, nabanggit ko na. Ayan, nakapalibot po yung boundary mga ka-farmlat, no? So hindi po siya liblib kasi may karatig pong bahay. Ano po? Tsaka may karatig na resort. So ikot pa po tayo mga ka-farmlat. So ito yung papuntang dagat. Karatig dyan, kasama pa dyan. Okay. So ngayon mga ka-farmlat, papunta tayong dagat. So dito sa likodan ng bahay, ayan, may mga saging, may kawayan po. Ayan, so tara, punta tayo. Saan ang daan? Ayan. Ito, dumakit sa bridge ito. Kasi, alas kalahati niyan. Okay. Walang dagat pa, kaya malaki talaga sa bridge. So, ang good thing sa property mga ka-farmlat, meron siyang salvage zone. So, syempre, ang title pala nito is CLOA title. So, alam niyo naman po yung DAR, maingat ang DAR. So, hindi yan nagsusukat agad ng basta lang. So, dahil ang mga CLOA title is agriculture, so tataniman, so hindi yan nagsusukat ng mga swamp area na sinasama sa title. Kaya yung salvage zone nito medyo malawak-lawak po. Ayan.
So, dito po sa part, maganda po yung bukana. Tapos may mga nyog. Habang pumupunta po tayo papuntang dagat, medyo sumusukal na. Pero, ano naman, hindi siya yung sobrang lago na halos wala ka na makita. May mga madadaanan pa naman. May narinig sa inyo. Ayan. Bumangon pa rin natin. So dito mga ka-farmlat, yung dinadaanan natin, hindi naman siya putik. Ano siya? Buha-buhangin na may halong lupa. Yan, makikita nyo yung dinadaanan natin. Ito lang kung dito. Yung paano yung tubig. So yan, meron siyang mga gantong dadaanan papunta sa dagat. Yan, linis lang to mga ka-farmlat to. Yan. Ang good thing, hindi siya putik mga ka-farmlat to. So, naabutan natin low tide. Ayan. So, pinupokus ko lang muna mga ka-farmlat sa mga dinadaanan natin. At least makita nyo na buhanginan siya. Ayan. So, maganda na dito sa harap. Baka dito pag-alis na Tagaytay. Ayan o. Tapit sa ano. Tagarin na lang. So, malapit siya dito sa... Anong isla yan? Ano siya? Light, ano? Crocodile Island. Crocodile Island sa bayan ng Wala siyang crocodile dyan, ha? Mercedes. Ano? Ayan, Crocodile Island daw po yan. Crocodile Island. Ayan, papakita tayo. So, ayan mga ka-farmlat. Right now, nandito tayo sa pinakadagat. Ang isa sa nagustuhan ko dito ay puti po yung buhangin niya. As you can see. Tapos, pine yung sand, pino. Pino po yung buhangin. So, mainit. Ayan. So, ayan. Iba-backflip ko yung camera para mas ma-enlighten ko po kayo mga ka-farmlat. Ano? So, post ko muna to. So, ito na siya mga ka-farmlat. Ito, ang kagandahan po dito, malawak yung shoreline niya. Ano po? So, pag low tide, malayo yung hibas. So, siguro mga 150 meters. Yun, pwede kayo maligo doon. Pero pag high tide, so dyan pa lang, pwede nang maligo. So, child-friendly yung beach kasi hindi siya biglang lalim. And ang good thing naman po na isa rin dito, kapag ikaw ay mahilig sa hibasanan, ayan. So makikita mo, magandang hibasanan po yan. Ayan. Ayan, may nakikita tayo, ayun, si nanay. Yun, nanghihibasanan. So pag nandito kayo as retirement, pag low tide, libre na yung ulam nyo. Mangunguha lang kayo. Ayun may naghihibasanan doon. Ayan. So kung pang beach, panalo rin naman yung beach. So, ayan, kung makikita nyo po si sir, hanggang mula po yan dyan, hanggang dito yung frontage natin. May estimated is 100 meters frontage sa beach. Which is, itong area na to, yan. Ito na yung salvage zone, mga ka-farmlat. Kasi mag-uumpisa yung muhon doon pa. So, ayan. So, yung tubig naman po dito, malinaw po. As you can see, bluish. Kakulay ng langit yung tubig. Ayan. So, yung buhangin mga ka-farmlat, Ayan, panalo to. So, again, isa na naman pong magandang property yung binibida natin, which is nasa bayan po ng Mercedes, Quezon. Ilan? 75 meters. Tapos may kita ka malaking puno doon yung patandaan. 75. So, in-estimate po, nasa 75 meters daw. Ayan. So, makikita naman sa latplan yan kung ilan. So, ayan. So, konting lakad nga tayo. Sacrifice na natin tong mangitim tayo. Ayan mga ka-farmlat Sayang mo maganda. Ayan. Malino ang tubig nito. So, panalo po yung beach area.
Ito po yung hibasanan. So, ayan. Hindi po putik ha. Buhangin pa rin. Ayan. So, dito may mga bato-bato na. Yan po yung hibasanan part. So, nasa tapat nyo lang hibasanan. Yung beach area naman, ito. Pag high tide, panalo na to mga ka-farmlat. Pag high tide. So, dito pa lang sa pwesto natin, malamang hindi pa full yung high tide, makakaligo ka na dito. So, kalahati pa lang ng high tide, pwede ka na maligo. Ayan. So, pag high tide na, pag nandito na, so, hampos tao na dito. Malalim na. Ayan. So, pabalik tayo mula naman sa beach papunta sa property ulit. Hanggang dun yan mga ka-farmlat to. So makikita nyo naman yung eto pag nalinisan to. Yan, maganda to. Kita nyo naman po, buhanginan siya. Alin? Okay. Sige nga, tingnan natin. Ito. Dati nagbahay dito, seller. Ayan, maganda naman. Platted na buhanginan. Buhangin talaga. Okay. Kung malilinisan lalo. Magkano ang presyo nito? Magkano? Nasa 5.4 pero mga 5.4. pa naman yan. Okay lang. Sa Quezon nga. Yung mga 2,000, 3,000 square meter, nagto 2.8 na. So, para ka lang bumili ng dalawang lote sa mga subdivided sa Quezon. Para kang bumili ng dalawang 2,000 square meter for 6 million. Kasi 3 million na daw ang yung sa San Andres, Quezon. 3 million na doon. Malawak din yung salvage zone nun. Tapos yung iba doon mga 2,000 square meter nag to 2.5, 2.8. So yung sa Kapalonga 3 million yung ano doon. Yung kada 2,000 square meter. So ito po mura pa siya kasi nasa kulang-kulang ilan nga ito? 9,000 na? 10,775. So imagine kulang-kulang isang hektarya. 225 na lang. Nagkahalaga lang siya ng 5 magkano? 5.4. So imagine mga ka-farmlat, paldo na kayo dito. 'Di ba? Paldo na. Mura 'to. So kung mayroon kayong kapatid or kaibigan, pwede nyong hatiin sa dalawa. Yan, share na lang kayo. Sa halagang 5.4, meron ka ng kulang-kulang isang hektaryang farm lot na may beach front. Yan. Na good looking sa harapan. Katabi ng resort. Ayan. So okay to mga ka-farm lot. Ayan. So goods. Ayan. Ganda. So ayan mga ka-farmlat, hanggang dito na lang yung ating video. So ayan, summarize lang po mga ka-farmlat. Ito po ay ang kabuuang presyo is 5.4 million, 9,775 square meter. May lumang farmhouse, may kuryente, tubig, pasok sa sakyan. Ito po yung pagputol ng semento papunta sa property. So ayan mga ka-farmlat, mula dito hanggang dito po yung putol ng cemented road hanggang papuntang highway. So itong part na to, ito yung barangay road naman, PD road, papasok dun sa lote. So siguro mga 250 to 300 meters mula dito, nandun na tayo sa property for sale. Ayan. Ayan mga ka-farmlat, maraming salamat po sa panonood and dagsang biyaya po sa inyo. So ang Mercedes Camarines Norte po ay siguro from Manila mga 9 hours no? Mga 9 hours drive. Ano po. So ayan mga ka-farmlat, maraming salamat po.
At kung hindi naman kaya ng budget nyo ito mga farmland, ayan, may incoming property po tayo na subdivided. Ito na po yun. Yan. Tingnan nyo naman sa kapal ng buhangin niya mga ka-farmland. Oh. Tapos ang farmland area, flatland, malinis. Kasi po, ang may mga caretaker po itong lote na to. May sahod po na 8,000 monthly. Sinasahudan po ng buyer natin. Ayan, mula po yan dyan, doon sa may tao na nakaputi. Ayan. Hanggang, unahan pa, diretso pa doon. Yan, yung pwesto nung nakaputi po. Tapos, hanggang dito. Yung frontage doon, okay. Tapos ito sako pa. Ito magusto. So ito mga ka-farmlat yung so ito mga ka-farmlat yung harap ng lote sa tabing kalsada. No? Mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa Guinyangan, Quezon. Binibisita po natin itong napakagandang beach na parang paraiso.